sa Biblia yan eh. Pero ang nakakalungkot, pagka sobra na ang sama ng tao, may lalabas pang salot na hindi pa nakasulat sa Biblia. That explains the fact na later merong salot ng Ebola, SARS, avian flu, MERS, swine flu. Basahin natin, kapatid na Daniel, ang 28:59 ng Deuteronomy. Ito po, lagay natin to sa English. Then the Lord will make thy plagues wonderful, and the plagues of thy seed, even great plagues, and of long continuance, and sore sicknesses, and of long continuance. Moreover, he will bring upon thee all the diseases of Egypt, which thou wast afraid of, and they shall cleave unto thee. Kita nyo ito, mga kapatid, Tagalogin natin ito, kapatid na Daniel. Kung magkagayoy, gagawin ng Panginoon na kamangha-mangha ang salot sa iyo, at ang salot sa iyong binhi, malaking salot at totoong malaon, at kakilakilabot na sakit at totoong malaon. At kanyang pararatingin uli sa iyo ang lahat ng mga sakit sa Ehipto na iyong kinatakutan at kakapit sa iyo. Bawat sakit din naman at bawat salot na hindi nasusulat sa aklat ng kautosang ito'y pararatingin nga sa iyo ng Panginoon hanggang sa ikaw ay maibuwal. At kayo'y malalabing kaunti sa bilang pagkatapos na kayo'y naging gaya ng mga bituin sa langit sa karamihan, sapagkat hindi ninyo dininig ang tinig ng Panginoon mong Diyos. At mangyayari na kung paanong ang Panginoon ay nagagalak sa inyo na gawin kayong mabuti at paramihin kayo, ay gayon magagalak ang Panginoon sa inyo na ipalipol kayo at ibuwal kayo, at kayo'y palalayasin sa lupa na inyong pinapasok upang ariin. At pangangalatin ka ng Panginoon sa lahat ng mga bayan, mula sa isang dulo ng lupa hanggang sa kabilang dulo ng lupa. At dooy maglilingkod ka sa ibang mga Diyos na hindi mo nakilala, ninyo ng inyong mga magulang, sa makatwid bagay sa mga Diyos na kahoy at bato. Hello? Opo. Hindi ako makapasok kapatid na Daniel eh. Ayan po, sige po, nadidinig na po namin kayo. Gusto ko lang pansinin ng ating mga nakikinig yung sinasabi doon sa mga salot na totoong malaon. Sa 59, kung gagawin ng Panginoon na kamangha-mangha ang salot sa inyo. Itong kamangha-mangha rito, hindi ito sa sense na maganda eh. Yung kamangha-mangha, para kang matitilihan. It will be something very strange, and it will not be something normal na kamangha-mangha sa iyo ang salot. At ang salot sa iyong binhi, malaking salot, totoong malaon, kakilakilabot na sakit at totoong malaon. Kung ilalagay sa 61, ang nakalagay doon ay bawat sakit din naman at bawat salot na hindi nasusulat sa aklat ng kautosang ito'y pararatingin nga sa iyo ng Panginoon hanggang sa ikaw ay mabuwal. Ito, nakaranas ng mundo na
nabawasan ang populasyon ng 40 hanggang 100 milyong tao sa influenza, yung tinatawag na Spanish flu, Yes. at saka yung bubonic plague, Yes. ang mga nakaraang salot noong 1918, more or less 100 years after bago lumabas itong panibagong salot na ito. Ang alalahanin ko, mga kapatid, mga kababayan, baka ito'y maglaon, talagang malaki ang mababawas sa sangkatauhan. Kasi yung salita rito na salot na malaon, at pati mga sakit na sinasabi sa 61, bawat sakit, di naman, at bawat salot na hindi nasusulat sa aklat ng kautosang ito'y pararatingin nga sa iyo ng Panginoon hanggang sa ikaw ay mabuwal. Kung ang salot na ito ay galing sa pagsama ng sangkatauhan, aba, malaking pagkabuwal ang magaganap ngayon. Kung ito namang salot na ito ay galing naman sa nagngangalit na kaaway ng Diyos, yung nakasakay sa kabayong maputla, mayroon tayong pag-asa na ito'y mapahinto. Dalawa po kasi ang ating tinitignan na yan. Salot ba ito na bigay ng Diyos dahil sa kasamaan ng tao para kanyang makilala ang kanyang mga pagkakamali na ating mga tao? O ito ba'y salot na bunga ng pagngangalit na makaperwisyo yung mga ngabayong nakasakay sa kabayong maputla? Dalawa po yan. Alin man sa salot na ito, may kapangyarihan ang Diyos na magagawa kung magbabalik loob tayo sa Diyos. Ang Ninive po was spared. Naligtas sila sa gagawin sanang pagsulog ng Diyos sa bayan ng Ninive nang sila'y magbalik loob at magsisi. Kaya nga ang panawagan ko, sana hindi na ngayon panahon ng sisihan ng sisihan, pasamaan ng pasamaan. Makikita mo miski sa Pilipinas, ganun miski sa Amerika. Nag-utos ang presidente ng maglagay ng mga sundalo at mga militar para mapigilan yung mga kabataang gala ng gala, naglalasinga, nagdadrag sa gabi. Tinutulan naman itong Vice President. May mga tutol na senador. Hindi na siguro panahon ngayon, mga kapatid, mga kababayan, mga president, mga kasama sa pamahalaan ng presidente. Siguro ang pinakamaganda, magtulong-tulong na lang tayo. Unang-una, manalangin sa Diyos, tapos gumawa ng ating maliit na magagawang bahagi. Gaya nung merong mga nag-contribute para makagawa ng maka-augment, makatulong doon sa pangangailangan ng mga naaapektuhan nito. Siguro yun ang pinakamagandang gawin ng Office of the Vice President. Kesa hanggang ngayon puro na lang paninisi kay Presidente Duterte. Parang kagaya doon sa Amerika, yung si Pelosi, wala nang ginawa kundi magsalita laban kay Trump. Ito CNN, lalo na yung isang black broadcaster doon. Don Lemon ba yun? At saka yung Kasik. Diba? Ito yung magsasalita, your president. Your president pala, parang hindi ka presidente mo siya. Ba't hindi ka umalis sa Amerika? Presidente ng Amerika, yun Itong CNN na ito, talagang ito sana ang aking paboritong panoorin Ngayon pumunta ako sa BBC kasi walang ginawa kundi atakihin si Trump. Hindi na nga panahon ngayon ng atakihan. Huwag niyong atakihin ng presidente, tulungan natin. Unang-una manalangin, tapos gumawa tayo ng paraan para makatulong tayo, pati sa ating mga kaibayo ng pananalig, kaibayo ng political affiliation. Hindi na nga pinag-uusapan kung dilaw ka, kung berde ka, kung ikaw
pusya o kung ano ka man. Ang pinag-uusap, hindi naman namimili yung virus eh. Ado, Lahat po pwede maapektuhan. Opo. pinipili mo yung political affiliation mo. Hindi naman eh. Opo, hindi po. Nagkakaroon na nga pati mga prinsipit mga hari eh. Opo. Naaapektuhan na ng virus eh. Siguro ito ngayon, panahon ng pagbubulay-bulay, panahon ng pagsisisi, panahon ng paghahanap ng paraan para makatulong sa kapwa. At panahon din na makakita tayo ng pag-asa. Ang pag-asa naman po, ang magandang balita, hindi naman siguro tayong lahat malalalos. Di natin alam kung kasama akong mawawala dito sa mundo dahil sa salot na ito. Hindi natin alam yon. Pero ang isa lang ang alam ko, nangako ang Diyos kay Abraham. Sabi ng Diyos kay Abraham, pararamihin kita gaya ng buhangin sa dagat at ng bituin sa langit. Sa iyo pagpapalain ang lahat ng mga angkan sa lupa. Tiyak na tiyak ko po, mga kapatid, natitiyak ko, hindi tayo mauubos dito sa salot na ito. Hindi lahat ng tao mamamatay. Kasi pag nagkaganon, lalabas, mauubos yung anak ni Abraham. Di ba ganon? Kapatid na doktor, kapatid na Daniel. Opo. Opo. Kaya kung tayo kasama sa mga anak ni Abraham, sa pamamagitan ng pananampalataya sa Diyos, ay baka sakaling ma-spare tayo at hindi maubos ang lahi ng anak ni Abraham kasi may pangako, may magandang balita sa Galatia 3:8. Basta At sapagkat ipinakita na ng kasulatan na aariing ganap ng Diyos ang mga hentil sa pamamagitan ng pananampalataya, ay ipinangaral na ng una ang ebanghelyo kay Abraham na sinasabi, sa iyo ay pagpapalain ang lahat ng mga bansa. meron pong pangakong pagpapala through the blessedness of Abraham, makakarating ang pagpapala ng Diyos sa lahat ng mga bansa. Kaya, loobin nawa ng Diyos, hindi pa ito ang talagang lilipol na sa sangkatauhan. At ang posibilidad po ay napakalaki. Kung tayo magsisisi, maniniwala sa Diyos, sasampalataya kay Kristo, at tatanggapin ang kanyang mga salita. Opo. Mga kapatid, ang aking panawagan, kasi kanina meron akong nabasa sa social media, namatay daw yung isang, hindi ko lang matiis na hindi ko sabihin ito. Namatay daw yung isang ministro ng iglesia ni Manalo. Ang naramdaman ko, agad sabi ko sa aking assistant dito, sabihin mo sa mga kapatid, ang salita ng Diyos, huwag kang matutuwa pag ang kaaway mo ay nabubuwal. Opo. Huwag kayong magsasalita ng panunuya at huwag kayong magagalak. Maawa tayo. Meron din silang pamilya. Meron ding nagmamahal sa kanila. Namatay na halimbawa, tutuyain mo pa, dadagdagan mo pa ang sugat. No? Matuto tayong maawa sa kapwa. Kahit na tayo kalaban sa pananampalataya, utos ng Diyos sa atin, ibigin ninyo ang inyong kaaway. Idalangin ninyo ang sa inyo'y nagsisiusig. Ito'y panahon para dumalangin para sa lahat ng tao, pati para sa kaaway. Ipanalangin natin, pati ang kanilang mga kamag-anak, mga mahal sa buhay, na wag sanang kung maaari, ay wag sanang magpatong-patong ang kanilang mga kadalamhatian. At sana may God heal, gaya nung advocacy ni
pinirmahan ni Presidente Duterte kamakailan, let us heal as one. Let us heal as one. And how do we achieve that? God is our healer. I am the Lord that healeth thee, sabi ng Panginoon. Sa 15:26 ng Exodus, I am the Lord that healeth thee. And the same Lord that healeth his people is the same Lord that punished the Egyptians, that brought plagues, more or less 10 plagues among the Egyptians. The most devastating of plagues ever written in the history of humanity. Killing all firstborn in Egypt. There is not a house in Egypt wherein there is no one dead person. Matinding salot ito, Dok. Mas matindi ito sa Ebola. Isang gabi lang kasing umatake itong salot na to, patay lahat ng panganay sa Ehipto. Opo. Kaya dapat maintindihan natin, mga kapatid, hindi pa siguro ito ang pinakamatinding salot. Maaaring may dumating pa kung magpapatuloy tayo ating pagiging mapagpabaya, walang alaala sa Diyos. Gaya ng nangyari sa China. China is governed by a government that do not believe in God. Mga ateista yung mga yan, mga komunista. Wag tayong pa-impluensya sa ganyang mga gobyernong hindi naniniwala sa Diyos. Sumunod tayo sa ating gobyerno sapagkat ang ating presidente nagsabi, manalangin tayo sa Diyos, panalangin niyo ang gobyerno, panalangin niyo ang bansa, panalangin niyo sabi niya, I solemnly ask the public to pray to our Almighty God who has the power to defeat any enemy, visible or invisible. Pray for all the doctors and the health professionals. Pray for your government. Pray for your country. Deep within the heart of our president, there is a belief in a supernatural power whom he called God. Kung meron man siyang tutol sa Diyos ng Katoliko at ng iba't ibang mga iglesia, deep within him naniniwala siya sa Diyos. And that consoles me. Kasi for some time, I had a doubt na parang walang Diyos ang ating presidente. Pero nung sabihin niya ito, I am convinced na kumikilala rin siya sa Diyos. Hindi lang siya siguro nagtitiwala sa Diyos na ipinangangaral ng iba-ibang relihiyon. At siguro hindi rin siya naniniwala na si Kibuloy ang Diyos, kahit na kaibigan niyang matalik. Kasi hindi niya sinabing, pray to my friend Kibuloy. Hindi niya sinabing gano'n. Sabi niya, pray to God Almighty. Salamat sa Panginoon dito sa deklarasyon na ito ni Presidente Rodrigo Duterte. At sana kaawaan ng Diyos siya, ligtas siya, pati yung ating mga kaaway sa pananampalataya, kaawaan nawa tayong lahat ng Diyos. Hindi po ito panahon ng pag-away-away, panahon ito in joining hands in our belief for a supreme being who is in control of everything in this universe. Mga kababayan, lalo na sa mga kapatid sa iglesia, huwag tayong manunodyo kung may mamatay kang kaaway. Huwag ka ring magmamalaki na ikaw ay buhay sapagkat maaaring bumalik sa iyo ang galit ng Diyos. 24:17 ang sabi ganito, Huwag kang magalak pagka ang iyong kaaway ay nabubuwal, at huwag matuwa ang iyong puso pagka siya'y nabubuwal. Baka makita ng Panginoon at ipagdamdam ng loob niya, at kanyang ihiwalay ang puot niya sa kanya. Yeah. To be always in the side of God. Let us do the will of God. Huwag tayong magagalak o matutuwa, magdidiwang pag meron tayong kaaway na nabubuwal. Huwag tayong pumaris doon sa paring Katoliko na ang sabi mamatay ka na, Duterte ka. Maraming ganon. Meron pa nagsasabi, manigas ka.
Yan ba naman ang ano ninyo? Yan ba naman ang inyong ganti? Dahil hindi kayo pinanigan? Masama yan. Pari ka pa naman. Huwag ka naman magagalit dahil di kita inaaway, tinuturuan lang kita, pari ka, hindi tinuro sa'yo ng papa mo. Bakit papanalangin mo yung presidente mo mamatay? Pari ka pa namang Katoliko. Ang nasa Biblia, kung nagbabasa ka ng Biblia, dapat yung presidente ipanalangin mo. Yun nga ang gusto kong sabihin sa mga Amerikano. I want to tell all Americans, do not attack Trump. Do not blame Trump. The best thing is to pray for Trump, that he be guided by the Almighty in leading the greatest nation on earth, as they say. The most powerful nation on earth is now troubled by a minute creature, a virus. Kaya, ako ang paniwala ko, ang Diyos ang pinakamalaki. At dahil pinakamalaki siya, pinakamataas, nakikita niya pati ang pinakamaliit. At He is in control pati sa mga virus. Isang precautionary measure, mga kapatid, ang gusto kong itawid sa inyo. Sa Israel, pagka nakahipo ka ng isang bagay na tinuturing na karumal-dumal, maghugas ka, maligo ka, tapos maglaba ka ng damit. Maglaba ng damit ang kanyang suot. Pag nakahipo ka ng hayop na karumal-dumal, bakit ganyan? Ang paniwala nung araw ng mga doktor, yung sakit ng hayop sa hayop lang. Ang Biblia po hindi ganon. Ang sakit ng hayop pwedeng matransfer sa tao. Ewan ko, Dr. Bong, kung naniniwala ka, no? Opo. Sa ngayon po, yun po ang nangyayari sa ating paligid. Naobserbahan po natin yan, Brother Eli, na hindi po confined ang sakit ng hayop. Sa hayop lang. Ito po ay talagang po pwedeng mag-transmit. At nangyayari po talaga, marami po tayong sakit na nararamdaman at nakikita na nanggagaling sa hayop na... So, some time ago, ang general belief ng mga doktor, ang sakit ng hayop sa hayop lang. Opo. Some time ago, bata pa ako noon. Siguro bata pa rin si Isabel noon. Pero, itong salita ng Diyos na ito reveals to us a truth that science can never deny. Ang 11:28 ng Levitico, kapatid na Daniel. At ang bumuhat ng bangkay ng mga iyan ay maglalaba ng kanyang mga suot at magiging karumal-dumal hanggang sa hapon. Mga karumal-dumal nga sa inyo. Yung mga hayop na itinuturing na, yung mga ang tawag datin doon ay scavengers, doktor. Opo. Yung baboy, yung mga hayop na karumal-dumal gaya ng aso, baboy, kamelyo, mga sinasabi sa Biblia, karumal-dumal mga buitre, mga agila. Pag yan ay namatay at binuhat mo yung bangkay, sabi ng Diyos, maglalaba ka ng suot mo. No? At meron pang sinasabi, maliligo ka. It proves that the Bible is an advanced book of science. Yes. Kasi may virus at bakterya, pati sa damit kumakapit. Oh. Kaya nga pinapalaban yung damit Kung hindi, utos ba ng Diyos laban yung damit? At pinapaligo pa nga maliligo ka, ilagay mo yung talata. Maglalaba ka ng damit, tapos maliligo ka pa. Ibig sabihin, yung germs, ang tawag na iba ron, germs. Yung iba naman, ang tawag mikrobyo. Kaya ang nasa siyensya ngayon, viruses, bacteria, fungus, etc. No? Yun pwedeng kumapit sa damit, pwedeng kumapit sa katawan, sa balat, and may find later its way into your body. Kaya ang admonition ng Diyos,
hindi naman niya kasi pwedeng ilagay dito, may virus kasi yan. Hindi maintindihan ni Moises kung ano yung virus noon. Dahil matagal pa bago ma-discover ang microbiology sa pamamagitan ng microscope. Kaya pag nabuhat mo yan, nahipo mo yan, yung bangkay ng mga karumal-dumal na mga hayop, mga ibon, maglalaba ka ng iyong damit, siguro pagka maglalaba ka, ibig sabihin pati kamay mo mahuhugasan na. Diba? At yung salitang maliligo, buong katawan mo mahuhugasan na. Yan. Yan ang tip ngayon. Mga kababayan, parami na ng parami ang infeksyon. Ang projection nila, magiging pangalawang epicenter ang New York sa Amerika. Wag nawang mangyari yan kung maaari. At sa awa ng Panginoon, wag naman sanang umabot sa ganon. At miski sa Pilipinas, at miski saan mang lugar ng mundo, kahit sa mga Chinese, dahil marami naman Chinese na hindi konforme na sa kanilang gobyerno na komunista. Maraming Chinese may Diyos at may takot sa Diyos. Napatunayan ko yan dahil marami tayong mga kapatid na Chinese. Kumikilala sila sa Diyos. Kaya sana mga kapatid, mga kababayan, maging isang palaisipan sa atin ito na may dalawang possibility. Pwede itong magtuloy-tuloy na malaon, kagaya nung nabasa natin sa 28:59 ng Deuteronomio. Pwede naman itong mapigil sa awa ng Diyos. Kung tayo ay magbabalik loob at magsisisi, kikilala sa salita ng Diyos. Samantalang naka-lockdown tayo sa bahay, huwag lalabas ng bahay, magbasa po kayo ng Biblia at makinabang kayo sa karunungan ng salita ng Diyos. Ang salita po ng Diyos brings comfort. Yung comfort from the scriptures. Nandun po yan sa Roma, Kapitulo 15. Ang sabi ni Apostol Pablo sa versikulo 4, sapagkat ang anumang mga bagay na isinulat ng una ay nangasulat dahil sa ikatututo natin upang sa pamamagitan ng pagtitiis at pag-aliw ng mga kasulatan ay magkaroon tayo ng pag-asa. yung particular party na yun sa English, ang sabi, That we through patience and comfort of the scriptures might have hope. that genuine hope is not the promise of any president of any country. The genuine hope is the hope that we might get from the scriptures. Kasi ang sabi diyan, for whatsoever things were written aforetime were written for our learning, that we through patience and comfort of the scriptures might have hope. Sa pamamagitan ng pagtitiis at pag-aliw ng mga kasulatan, magkaroon tayo ng pag-asa. Ang tunay na pag-asa nanggagaling sa salita ng Diyos. Kasi po ang Diyos ay hindi nagsisinungaling. Pag sinabi niyang magsisi ka, papatawarin ka, mangyayari yun. Pag sinabi niyang magpatuloy kang magpakasama at lilipulin kita, mangyayari yun. We pray na. We pray for that thing not to happen. Sana bigyan pa tayo ng Diyos ng konsiderasyon, mga kapatid. Napakasama na kasi natin ngayon eh. Droga, panlaloko sa kapwa, panggagancho, kasakiman, wala nang pagmamahal sa mahirap. Ewan ko ngayon, kung sa ating bansa ngayon, nalilinga pa yung mga nasa kulungan. Kasi pagka nagkaroon ng isa ron na mayroong infection, naku, damay lahat yun. Na parang nakikita ko. Kasi nung dumalaw ako sa kulungan doon sa Libmanan,
Abay, ang dapat palang nakalagay doon ay 30, ang nandun na 200 mahigit. Kaya kung matulog sila, patong-patong na, kung napakasikip. Pag dyan nagkaroon sa kulungan, dapat siguro ang mga kulungan i-lockdown Huwag papadalawin. Baka mabuti-buting nakakulong sila, hindi sila nakakagala, hindi sila ma-infeksyon. Pag may dumalaw na mayroong sakit, naku, lahat na sila mahihirapan na ang gobyerno. Kaya yan po ang mga alalahanin ko na sana pamanhi ko sa sambayan ng Pilipino. Huwag na tayo magkakagalit dyan sa kung sino sisisihin, kung ano. Manalangin tayo sa Diyos. Kapatid na Daniel. Opo, kapatid na Eli, at maraming salamat po ulit dahil ito ang pinakamagandang paraan to at least dito sa atin sa Pilipinas ay parang bago matulog, yun namang ibang mga nasa ibang mga lugar bago mag-umpisa ng kanilang mga gagawin, merong baon-baon na mga magandang bagay na pwede nating mapag-isipan at sa tuwi na ay maisa puso at maisa isip na siyang gamitin natin pong guide sa ating mga buhay. Maraming salamat po sa pagkakataon at salamat sa Diyos na meron kaming laging nadidinig na kagaya ng mga ipinagbibili ninyo at itong mga sinasabi ninyo at itong mga ipinapangaral ninyo ay amin pong matandaan at sa gitna ng panahong mapanganib ay merong pag-asa na kumbaga po ay magiging gamot at pang-ease nung nararamdamang mga pangamba at noong mga balisa na inaalaala ng lahat ng mga tao ngayon, hindi lang dito sa atin sa Pilipinas, kundi maging sa buong mundo. Doc Bong, maraming salamat po for joining us as well at looking forward na muli tayong magkakaugnayan at makapagpatuloy nitong ating ginagawa din sa ating UNTV Digital Clinic hotline at yan po ay sa pamamagitan din ng pakikipagtulungan ng ating mga kapatid sa Church of God International at yung ating pong mga doctors na nakikisa sa atin dyan. Ito po ay isa sa mga ipinagbilin sa atin ng kapatid na Eli Soriano na ating maayudahan din yung ating pong mga kapwa-tao sa iba't ibang mga paraan. Kasama na nga po itong kahit papaano ay meron kayong makakausap ng mga doktor kung meron kayong mga ibig na itanong sa kanila. Yan po yung hotline natin, 0915-189-7007 sa Globe, 0918-438-8998 sa Smart, 0943-411-8001 sa Sun. At yan po yung may Viber din tayo sa 0918-438-8998. And with that, ating pong pasasalamat sa Panginoon. At huwag niyong kalimutan bago matulog, bago gumawa na anumang bagay, ay tayo po'y manalangin, magtagubilin, humingi ng awa sa Panginoon at nang tayo ay samahan sa ating mga paggawa. At sa ating pagmulat sa kinabukasan kung ipahintulot ng Panginoon, huwag natin laging makalimutan na magpasalamat at ma-appreciate ang bawat sandali na ibinibigay sa atin at magamit natin sa pagsunod sa kanyang kalooban. Salamat po muli sa Panginoon, ang kapatid na Eli, at sa lahat ng mga sumubaybay sa atin ngayong gabi, pagpalain nawa tayo ng Diyos at kaawaan tayo ng Panginoon. Maraming salamat po. Magandang araw sa inyo. Amen.